certain provisions in the bill, kinakailangan kung sakasakali ang Pangulo ay i-veto po niya entirely yung bill. Para po naman, makasama po naman kami. Kasi ang tampo po namin, hindi naman po kami nakasama nung ginagawa itong bill na to talagang hindi kami nakonsulta. Kami naman po yung pinakatatamaan. Ito ang panawagan at ikinsasama raw ng loob ngayon ng telecommunication group sa bansa patungkol sa paglusot sa Kongreso ng Konektadong Pinoy Bill na isang hakbang na lang ngayon bago maging isang ganap na batas. Sa kapihan sa Manila Bay nitong ikalawang araw ng Hulyo na nawagan ng ilang opisyal ng Philippine Chamber of Telecom Operators o PCTO na i-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Konektadong Pinoy ang Open Access and Data Transmission Bill na layong makapaglunsad ng mas maraming internet at service access options sa bansa na magsisiguro rin ng patas na kompetisyon sa pagitan ng mga providers. Ngunit sabi ng mga major service providers na Smart at Globe Telecom, taliwas sa layunin nito, sa kanila naman naging unfair ang ilang probisyong saklaw ng panukalang batas bukod pa sa maaaring banta nito sa national security. Partikular na inaalmahan ng mga telco groups ang probisyon sa panukalang batas na nagtatakda na hindi na kailangang kumuha ng mga bagong service providers ng permiso o otorisasyon para makapag-operate upang gawing mas patas ang kompetisyon sa mga providers. Bukod pa ito sa probisyon na nagtatakda na magiging bukas sa mga telco sa frequency at infrastructure sharing upang magamit din ng mga bagong service at internet providers. And this is actually scary in the sense that while the bill voids itself as a pro-competitive or pro-competition bill, that will open up a lot of new entrants, it favors satellite. The provision of Section 16, those infrastructure sharing, telecom providers should have non-discriminatory, they should provide access to access seekers on a non-discriminatory and parang rent seeker yan Opo, and no additional cost. Yun ang nakakaano po yun. No additional cost. Ano ibig sabihin po hindi sila magbabayad. Hindi naman pwede yun. Paliwanag nila, mas tumataas din ang banta ng mga cybersecurity issues at posibleng foreign interference sakali mang tuluyang maipasa ang bersyong ito ng Konektadong Pinoy Bill. Requiring cybersecurity certificates right from the start, new TTIPs are given a grace period of 2 years, which is a very long time. Ano ba ideal? Actually, dapat immediately upon the start of operations. Dapat you have a security operations center already to protect you against harmful, malicious attacks. There's really a cyber war ongoing, and the difficulty is basically when you open your network or when you ask an access seeker to latch onto your network, the threat na pwede talagang magkaroon ng cybercrime breach within your own network is real. So, and this is what is what probably we are questioning kung bakit from the original draft na sinabit ng Senate to the BICAM, 1 year yung cyber security accreditation or audit, naging 2 years, sumaba pa. So, parang lalo mo pong Panawagan nila ngayon kay PBBM busisiing mabuti ang nilalaman ng panukalang batas at i-veto ito nang sa gayon ay muli itong mabuksan para sa mga revisyon at amyenda. Sakaling dinggin sila ng Pangulo na nawagan din sila sa Kamara at Kongreso na isama ang mga telco groups sa magiging pagdinig upang makapagbigay din sila ng kanilang suhestyon kaugnay ng panukalang batas. Paglilinaw pa nila, hindi nila kinokontra ang layunin ng panukalang batas na ito, ngunit umaasa sila na huwag silang isantabi pagdating sa mga ganitong usapin at diskusyon na sila rin ay apektado. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.